depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Para sa akin, meron pa naman. Kahit naman sabihin niya na hindi ka niya mahal or wala na siya na-feel para sa'yo, I think meron pa rin yan. And you will ask me, bakit meron pa rin chance kahit sinabi na ng ex ko na hindi na niya ako mahal? Kung isa ka man sa mga subscribers, clients ko, or mga watchers ko na nanonood sa videos ng Philippine Dating Coach, at isa ka sa mga nasabihan ng ex mo na hindi ka na niya mahal, or wala na siyang love towards you, probably totoo yun. Or probably hindi. Papaniwanag ko kung bakit. Minsan kasi sinasabi nilang hindi ka na nila mahal out of their emotions. Pero ang totoo, mahal ka naman talaga. Nandun lang sila sa emotional state na kailangan nilang magsalita ng isang salita na makakasakit sa'yo. At isang salita na gusto nilang maramdaman. Minsan gusto maramdaman ng ex mo na hindi ka na niya mahal. Pero it doesn't mean na yun yung nafe-feel niya. So para maramdaman niya na hindi ka na niya mahal, kailangan niyang sabihin na hindi ka na niya mahal. Nakukuha niyo ba yung point ko? Parang sinasabi mo na, suntukin ko mukha mo eh. Pero hindi mo naman sinuntok sa mukha, di ba? Pero sinabi mong suntukin ko mukha mo, di ba? May mga ganun, di ba? Parang gusto mo manuntok, gusto mo manampal, pero hanggang salita ka lang, di mo naman ginagawa. Yun yung illustration ko from that thing. Minsan kasi sinasabi nilang hindi na kita mahal out of their anger or emotional, emotional na nararamdaman nila. They just want to burst out. Gusto nilang maramdaman na hindi ka na nila mahal. Kaya sasabihin nila na hindi na kita mahal. Pangalawa, pwedeng totoo na hindi ka na talaga niya mahal. Okay? Hindi dahil emotional siya. Actually, yun yung kabaligtaran. Hindi siya emotional at dahil wala siyang emotion na nafe-feel sa'yo, hindi ka na niya love at hindi ka na niya mahal. Talagang normal yun. So, nandun ka sa isang category na probably galit siya sa'yo and out of anger or out of emotional, they wanted to burst. Kaya sinabi nila na hindi ka na mahal. Or, dun sa pangalawang part na hindi ka talaga mahal na plain. Yun talaga, di ka talaga love. Sinabi na niya di ba? Isa man sa dalawa na yun, wala kang dapat ipangamba. At bakit? Ang paniniwala ko sa ganito, at kapag pinag-aralan nyo din siya sa psychology, ang katotohanan ay walang permanenteng emosyon. Okay? Yang nararamdaman mong pagmamahal sa ex mo ngayon, ultimong yan, hindi yan permanente. Pwede natin yang baguhin at pwede natin yang palitan at any moment of time. Pwede yang magbago. Parang puppy love lang ang love. Or minsan kapag nafe-feel mo sa isang tao na mahal mo siya, it doesn't mean na magiging permanente yun. Walang permanente pagdating dito. Kasi may chance talaga na isang araw is wala ka na ma-feel sa isang tao at bigla-biglang isang araw bumalik yung feelings mo sa isang tao. I mean, ang dami ko ng clients na nakausap, no? Halos araw-araw na lang ng buhay ko. Ang dami kong pagdating sa sideline ko, no? Ang dami ko ng clients na nakausap. Almost daily. Nga pala, baka gusto mo makipag-usap sa akin or makipagkwentuhan. Private naman yon. Pwede ka naman mag-message sa amin sa Philippine Dating Coach. You can talk to me for one-on-one. Malay mo, mabigyan kita ng therapy na kailangan mo, di ba? Anyways, balik tayo sa topic natin. Ang emotion ay hindi permanent. Paiba-iba, pabago-bago. Hindi ka pwedeng mag-rely sa emotion. Hindi siya katulad ng bahay nyo. Na kapag pumasok ka sa bahay nyo, alam mo sa sarili mo na yung bubungan nyo hindi babagsak sa mukha mo. Alam mo na yung kisame sa kaibabawan ng iyong kinahihigaan ay hindi naman babagsak sa'yo. Yan, yung upuan na inuupuan mo ngayon, hindi babagsak yan. Alam mo sa sarili mo yun. Meron kang faith, meron kang belief, at meron kang paniniwala na ano man ang kinatatayuan mo ngayon, hindi pwedeng bumagsak ng basta-basta, di ba? Kung nakaupo ka man sa bangko, kung nakasakay ka sa jeep, alam mong hindi yan masisira para malaglag ka sa ilalim, di ba? Or nakasakay ka sa kotse, hindi yan masisira para mabagsak ka sa ilalim. The point is, ang mga bagay na yan kasi, nagiging permanent sila from time to time. Kaya nagiging reliable sila.
Halimbawa, ang kamang hinihigaan mo para matulog. Reliable yon. Permanenteng nakatayo yun eh. Pero alam nyo ba, sa psychology, ang emotion ay hindi. Hindi reliable ang emotion ng tao. Kaya hindi ka pwede mag-rely sa emotion ng tao. Nagigets nyo ba? Anong nangyari kasi sa inyo, nag-rely kayo sa emotion ng ex nyo na akala nyo love na love kayo. At hinabol-habol yung emotion na yun. At nung nagbago na yung feeling ng ex nyo, biglang hindi na naging permanente, naiwan kayo sa ere. At nung naiwan kayo sa ere, laglag kayo. Bakit kayo nalaglag? Kasi hindi naman yan material na bagay na permanente ang itsura or permanente ang tigas. Ang emosyon ay paiba-iba. Pwedeng kulay pula ngayong araw na to, tapos bukas ng umaga kulay asul na. Walang permanenteng emosyon. Yan ang lagi nyong tatandaan. Dahil ang emosyon ay isa lamang, it's like a river flow. Para tong nagpo-flow na river. Minsan mataas, minsan hindi. At minsan tuyo, minsan sobra. Meron pa nga tayong tinatawag na, di ba? Sonic flood. Sonic flood ba yun kung tawagan? Nah, I'm not familiar with that. Pero parang ganun siya, di ba? So, suddenly, lahat pwede magbago. At kung sinabi sa'yo ng ex mo na mahal ka niya dati, gulat ka ngayon, nagbago na kasi sinabi niya ngayon na hindi ka na niya mahal. Pero wag ka na magugulat kung isang araw biglang magbago yung nararamdaman niya. Dahil kung hindi ka man niya mahal ngayon, pwede sa mga susunod na araw, mahalin ka na niya. At ang technique lang doon, syempre, is mag-no contact rule ka at wag kang atat. Okay? Alright, yun lang. Thanks for watching.